Sa 4 na araw, mawawala ng tubig ang mahigit 30 barangay na sineserbisyohan ng Maynilad. Kasama po dyan ang barangay Batasang Hills sa Quezon City at nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan. Mel, simula na nga bukas ng alas 6 ng umaga ang water interruption ng Maynilad sa 32 barangay sa Metro Manila, bunsod ng gagawing pagpapalit ng valve disc sa isang gate valve ng Angat Hydroelectric Power Plant. Nag-iimbak na ng tubig si Cherry Pay Abellana, residente ng barangay Batasan Hills, Quezon City. Isa kasi ang lugar nila sa mga mawawala ng tubig. Maliban po sa okay na sana kung mahina, basta mayroon. Pero talaga pag lalo sabi na wala talaga. Ayon sa MWSS, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ang maintenance work sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Yung pipe, yung dila niyan, ni-repair. Ibabalik natin ngayon. So there is a need for us to shut down Angat. But this is a planned shutdown of Angat. Alas 6 ng umaga bukas, shutdown ang Angat Dam. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, mararamdaman na ang paghina ng tubig. Year before yung AHEP shutdown, talaga ang service levels dito sa affected barangays na to, hindi 24/7. May chance pa tayong pagbigyan natin sa protection. Kaya ngayon, pag nag-reduce kami ng water supply, sila yung pinaka nakakaramdam ng pagbabago sa serbisyo. Bukod sa barangay Batasan Hills, mawawalan din ng tubig ang barangay Bagong Silangan, Holy Spirit at Nagkaisang Nayon sa Quezon City at ang barangay CAA Upper Portion at barangay Talon sa Las Piñas. Simula alas 6 ng umaga bukas hanggang alas 9 ng gabi sa Huwebes, September 30. Ganon ding oras mawawalan ng tubig ang 9 na barangay sa Malabon, ang Potrero, Tugatog, Acacia, Dampalit, Tanza, Tangos, Hulong Duhat, San Jose at Sipak Almasen, barangay Barrio sa Caloocan at barangay Maysan, Marulas, Karuhatan at General T. De Leon sa Valenzuela. Hanggang alas 9 naman ng gabi sa Biyernes, October 1, ang water interruption sa barangay Sauyo, Talipapa, Tandang Sora, Baysa, Bahay Toro sa Quezon City at barangay 158 hanggang barangay 164 sa Caloocan. Makakaranas naman ng low water pressure ang iba pang lugar na sineserbisyuhan ng Maynilad. Posible raw ang water discoloration. Pakiusap ng Maynilad sa mga apektadong residente, mag-ipunan ng tubig. Handa rin naman daw silang magrasyon. Magugunitang nito lang Hulyo, ilang araw nakaranas na matinding problema sa tubig ang maraming customer ng Maynilad. Pero di tulad ngayon, mismong ang sistema ng Maynilad ang nagkaproblema kung kaya nangyari noon ang water crisis. Matatanda ang isa sa mga natukoy na dahilan ng kawalan ng sariling reservoir ng Maynilad kung kaya wala itong buffer o nakaimbak na tubig na magagamit sana sa mga pagkakataong nagkakaproblema sa supply. Sa Sabado, October 2 ay inaasahang babalik na sa normal ang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Ayon sa Manila Water, wala naman daw apektado sa kanila mga service area pero nakahanda silang tulungan ang Maynilad sa pagrarasyon ng tubig kung kinakailangan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sa Inglaterra, literal na nakakalulang ginawa ng isang lalaki para makapasok lang sa Guinness World Records. Ang target niya, makuha ang record para sa pinakamaraming pag-bungee jump sa loob ng 1 oras. Ang taas na pinagtalunan ni James Fields, halos 50 metro. At sa loob ng 1 oras, hindi lang 1, 2 o 3, kundi 42 beses siyang nag-bungee jump. Mahilo-hilo raw siya, pero sa huli, masaya naman. Lalo pa nang matanggap na niya ang Guinness Certificate. Chika Minute! Bibiyahe ngayong gabi pa Italy si Alfred Vargas para dalawin ang girlfriend niya roon. Totoo kaya mamamanhika na rin si Alfred? Makichika tayo kay Lars Santiago. Kasama sa mga nanguna sa paggunita sa ika-1 taon ng pananalasa ng Bagyong Ondoy sina Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte at Councilor Alfred Vargas. Nagkaroon ng isang misa at pagkatapos ay nagtanim sila ng 68 puno sa barangay Bagong Silangan bilang pag-alala sa mga namatay sa bagyo. Talagang nagulat tayong lahat nung nangyari yon. Ako nung nandito rin kami nung mismong panahon ng Ondoy, first time ko makakita na ganong karaming kabaong sa isang covered court. Sa pagkakataong ito, pinasalamatan ni Alfred ang media sa mahalagang papel na ginampanan nito sa pagtulong sa mga biktima. Nung panahon ng Ondoy, doon napakita na isa yon sa mga panahon na malaki yung nagawa ng media para makatulong sa buong Pilipinas. Kaya proud ako doon. At
Malaki rin na tulong ng GMA Kapuso Foundation dito mismo sa Bagong Silangan. Dahil reses sa session sa konseho, ngayong gabi ay aalis sa puntang Italy si Alfred para dalawin ng girlfriend na si Yasmin. Balitang kakausapin na rin ni Alfred ang mga magulang ng fiancé bilang pamanhikan. Para sa akin siya naman talaga yung babae na pinapangarap ko ever since. Tapos siya talaga yung babaeng nagpatibok talaga ng puso ko. So ayoko na siya pakawalan. Pinaghahanda na ni Alfred ang pagkapakasal kay Yasmin, pero hindi muna raw siya magbibigay ng detalye. Church wedding talagang dapat dito sa Pilipinas. At saka soon siguro, soon. Either siguro kung hindi 2011, siguro early 2012. War Santiago, updated sa showbiz happening. Marami pa akong exciting na chika, kaya huwag bibitiw. Abangan! Mga minerong 2 buwan ng trapped sa gumuhong minahan, may liligtas na raw sa pamagitan ng mga rescue capsule na yan. Bayanihan noong panahon ng undoy, huling sariwain. At mga beauty queen, rumampa kasama ang PBA stars. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.